Good afternoon. Yeah, good afternoon everyone. Ako yung nagbabalik. Nandito na tayo, home court na tayo ulit. Ayun. Kamusta? Kamusta ang lahat? Happy Monday. Which is very sad for everyone. Yeah. Pag ako nagtrabaho na rin, it's very sad. Hindi na happy ang Monday. So, ayun. Kamusta ang lahat? Kamusta ang lahat? At Nonal ko pa ba yun? Nonal. Kamusta ang lahat? Kamusta? So, yon. Ano ang ating mga naging ganap for this weekends? So, yeah. Kamusta naman? Kamusta naman ang mga ano? Inom tayo. This is Milo with Ricoa. Mm, dark chocolate. Diba? Tapos, meron tayong stick O. Diba? Stick O. Sausaw natin doon sa chocolate. Diba? Kamusta naman ang lahat? Kamusta ang lahat? So, ano nga ba ang topic natin for today? Ang topic natin for today is job hunting. Which is mostly yan na rin naman yung mga nagiging topic nung ano ko. Yung mga past few videos na pinost, na in-upload and everything. Job hunting. Yun guys, sorry. Wala pa rin tayong background music so far. Hindi pa ako makakita ng legit uh, na ano, na no copyright music. Yung mga, baka gamitin ko ulit yung mga unang uh, music na ginamit ko doon sa mga unang video ko. So yeah, ano nga ba nangyayari? Ano ba nangyayari? The past few weekends, um, yung last week, usapan muna natin yung last week. Um, Nag-ayos ako ng NBI, police clearance, saka barangay clearance ko para kapag nag-work na ako, may mag-aano sa akin, may tatanggap na sa akin sa work, kompleto na yung documents ko. In which, hindi na ako magmamadaling parang kumuha. Hindi na ako may, at least prepared na siya, in a sense. So, ano nga ba yung mga naging struggles ko for that? Yung struggles ko doon is hindi ko na alam yung process na ginagawa for yun, like police clearance, iba na pala yung process niya for police clearance. Kailangan mo na pumunta sa isang website which is pnpclearance.ph, and then from there you need to register. And para na siyang NBI ang gagawin mo. Register, then get your parang renewal ng clearance mo or police clearance, get there. Mag-a-appoint ka ng schedule kung kailan mo kukunin. Tapos, dapat alam mo kung ano yung malapit na parang kuhaan ng police clearance sa inyo. Katulad nung sa amin, meron na palang bago. Nasa mall na siya, nasa SM Tungku na siya. Yung police clearance, kukuhaan. So, dapat alam mo. Kasi parang, hindi location yung nakalagay doon sa scroll bar nila. Hindi siya scroll bar, drop down box nila. Makikita mo kung ano yung mga police precinct ba yun? Makikita mo lang, katulad nun, MPD5 SM Bulacan. And SM Bulacan, there's a different SM called SM Bulacan pa. Dapat naka-specify doon is SM San Jose del Monte, in which, 'di ba? Mas maano mo siya. Uh, mas maintindihan mo siya kung may specifics. Doon talagang SM Bulacan lang, shortcut lang siya. So, hindi naman lang yun lang yung SM na nasa Bulacan. So, for those people na hindi ko naman sinasabi lahat, na mamaya hindi pala nila naintindihan yung uh, SM Bulacan. Mamaya kala nila SM Bulacan sa kanila. So, mas dumali, mas bumilis, and mas easy yung mga kailangan mo, mas parang
ang tanda ko mas naging mura yung babayaran mo in a sense kasi ang babayaran mo na lang talaga is yung mismong um, PNP clearance. Wala ka ng other shenanigans na kailangan bayaran kasi dati kailangan pa kumuha ng barangay clearance. From barangay clearance, i-forward mo pa siya, pupunta ka ng munisipyo, yung parang there may processing fee pa ulit. Then from barangay from municipality, pupunta ka ngayon dun sa police precinct na kung saan sila na yung magpa-process ng police clearance mo. Then there may babayaran ka pa para nga dun sa pag-print and everything, pag-process ng clearance mo. So there are 3 times na magbabayad ka. Yun yung tanda ko from my previous processes na ginawa ko nung nag-work ako. So, ang ano lang niya, tumali na siya, and ang total lang na binayaran ko is 180 ata yun, 180 something or 160, hindi ko na matandaan. So nung ano na yun, nung process na yun, madali na lang talaga siya, as in maintindihan mo yung place lang talaga kung saan mo kukunin, kung saan ka magpupunta. It's super vague yung mga location. So sana meron silang um, parang mas ma-differentiate yung locations. Hindi lang katulad nung dun nga sa amin, nakasulat SM Bulacan. Like, di ba? Bakit? Di ba Bulacan din ang nasa Marilao? Di ba? Bulacan din ang Marilao. Bulacan din ang Malolos. So, may mga SM silang sarili. Hindi ko lang sure kung may SM ang Malolos ha. Pero Marilao, I remember meron. So, di ba? Uh, ano pa ba? Ano pa ba nangyari? Ayun, kumuha ko nag-process. Nagpahinga rin at the same time doon. Pahinga lang for the upcoming na mangyayari. Mga chocolate. No work and everything. So, for me, chill naman in a sense. Uh, ayun. Ayun, sorry guys. Nag-check lang ako ng email and everything. So, medyo naglag ang utak. Then, wala namang ano. Wala namang masyadong ganap. Talagang pahinga lang yung ginawa ko. Tapos sabi ko nga sa inyo, ibang-iba yung hangin doon compare sa hangin dito. Yung hangin dito, for me ito yung description na masasabi ko sa kanya. Mabigat yung hangin dito compare doon sa Bulacan. Bulacan is sobrang cool, sobrang soft, sobrang pag huminga ka like wala pa siyang pollutions masyado. Meron na pero not that much. Unlike here, pag huminga ka, it's kinda heavy. Kinda heavy. Tapos ano naman? Ano pa ba? Um, ayun, may kinainan kami. It's a burger joint na dati pa namin siya kinakainan. Which is nakakatuwa kasi kakain ako ulit doon. 2 beses pa lang ulit ako nakakain ulit doon. What that was on last December 30, if I'm correct. After namin mag-reunion, kumain kami doon. Tapos, last week, that was Friday or Thursday, not sure. Kumain kami doon. The burger joint is called Arv's Burgers, tata yun. Hindi ko matanda. Basta Arv's, ARVS. Yeah. Masarap yung burger nila, and legit yung burger nila. Hindi siya quality yung burger nila. Like, yung kinakain ko talaga, ang kinain ko din last time is That's My Bay, yung pangalan nung burger na kinain ko. Which is 2 quarter pounder. So, 2 stack burger siya. Quarter pounder burger na may bacon. Tapos yung usual, may egg, lettuce,
tomato. Ata yun? Not sure. Forget na. Pero yun. Masarap siya, masarap. Sobrang legit na burger siya. And if you, meron sila, ang alam ko may iba pa silang lugar. Pero, yun, sa may San Jose del Monte, yung, ano yun, yung kinainan namin na Arvs. Tapos, ano pa ba? Mm, gumamit ako doon sa bahay namin kasi bumili sila, dati pa yon ng stationary bicycle. Kasi gusto kong pumayat. Like, I'm fat, guys. I'm fat. Pag nakikita nyo naman yung yung video ko pag nagmomotor ako, 'di ba? Ang taba-taba ako. Like, napisngi is everything for me. Like, so ayun. Ano pa ba nangyari? Yun lang. Then this ngayong Monday, sabi ko, pupunta ako ng UST to fix yung um, mga pinapa-credit kong subject, to fix that. Tapos, the thing is, online sila dati. Online yung crediting and everything, which gives na ang dali nung process. You submit it online and everything, para fill out mo yung PDF form, then send it to your department dun sa nyo, sa office ng nyo, ng college nyo. Tapos, gagawin lang nila, kailangan nila ng proof, which is yung grades mo. Uh, and, pag naano mo na yung grades mo, okay na yung grades mo, na ipapakita, ang next mo namang gagawin is, yan, may i-fill out kang form, and i-attach mo ngayon doon yung PDF no crediting form mo, plus the grades na kung ano yung grades mo. Then, si college na yung magpa-process nun to forward it to the registrar. The thing is, yung process nila ngayon is bumalik sa dati, in which you need to print it out, so more paper, then you need to wait for it dun sa office na mapirmahan ng dinyo, mapirmahan ng registrar, then submit it dun sa mismong registration office natin, sa registrar's office. Then after that, you need to wait it for ilang days pa ata, if I'm correct, bago kasi mag-reflect. So, if yung online system naman, is working, why do they need to go back to the old habits? Diba? It's pretty unnecessary, and then dagdag kalat yung papel, in a sense. Kasi pagdating lang din naman dun sa registrar, itatapon lang din nila yan. Mapupunta lang yun dun sa recycling bin. Kasi meron silang copy. Gagawin nila dyan, alam nyo, i-scan lang nila yun. Scan lang nila yun, promise. Kasi, tandaan nyo, madalas ang mga offices, they're going for paperless transactions. Kasi, mandated DENR to use less paper. If paper can be avoided in any transactions na paperwork, diba? Sayang papel, sayang pera, nagpa-print ka and everything. And in the end, ang gagawin lang nila is i-scan nila yung papel na binasa mo, then PDF format na siya. Diba? Why not this din, the registrar can use this electronic signature, in which e-signatures can be dated and can be locked. So, ewan ko sa kanila. So, tomorrow, I need to go back
to my university to process that kind of shit. So, yes. Hassle, in a way. Wala naman akong magagawa. I just need to follow. Magra-rant lang talaga ako online. Pero yun. So, gagastos lang ako pamasahe pa ulit. Hindi ako magdadala motor. Ang hassle. Ang dami ko pang kailangan gastusin. Di ba? It's gonna be hindi kami mayaman para mag-araw-araw bumalik ng UST para humingi ng update sa ganyan. So, tomorrow, sana matapos siya ng isang bagsakan lang. So, pupunta ako doon mga around 9 a.m. So, alis ako dito mga 8:30. Hindi ako magmo-motor, magko-commute lang ako. Para, yan, ma-process ko siya. Hindi naman sa ma-process. I just want to lessen my parang gastos. Bless you. Lessen my gastos. Kasi, ang mahal ng parking sa UST, promise guys, ang mahal. I don't want that gastos anymore. Kasi nagtitipid na ako. I don't have any money to use on my end. Rant pa lang yan, 16 minutes na. Pero yan, I don't want to spend too much pa, lalo na wala akong work. Tapos, ayun, currently, um, nag-ano ako, sabi ko nga sa inyo, last video, nag-upskill ako. Ang ina-upskill ko currently is HTML to parang mag-ano siya, mag-branch out siya to um, mag-branch out siya to web development or front-end development. Kasi mostly front-end development. Iba pa kasi si web dev eh. Ibang-iba pa siya. So, front-end muna tayo. Front-end. Yun lang naman ang ko. Ginagawa ko for now. Then, focus lang talaga. Focus lang sa pag-upskill ko currently. Kasi, if talagang hindi ako makapasok as data analyst, I'm going to use this front-end development as one of my backer to para apply to some jobs na mayroong mga front-end development kahit magawa ko siya. So, I need to upskill. Ang ko lang talaga is wala akong pera currently. Wala akong means of earning my money. And it's pretty damn sad. Itong YouTube, sabi ko nga sa inyo, hindi siya way of for me to earn money. It's my way to parang just to parang sabihin nyo sa loobin ko for me to for me to rant, for me to share to you guys kung ano yung nasa isip ko. So, eto lang yung mismong use sa akin ng mismong YouTube. Hindi talaga siya parang means for me to earn. Sabi ko nga sa inyo, more on vlogging, more on lang to, sharing what I think. And yeah, ang dami ko nang in-applyan. Ang dami ko nang in-applyan. Like, I'm submitting sa mga government agency. Hindi pa nga tapos yun eh. I'm still fixing it. Kasi different kind of application yung nasa government. Ibang-iba yung application system nila compare sa application system ng ng mga private.
Private is, ang gagawin mo lang is mag-show ka dun sa appointment mo in which kailangan mo dala yung resume and yun, sarili mo. Sa government, kailangan mo meron kang application form in which yung application form na yon kung ano yung tina-target mong apply-yang position na dapat nandun yun, nakasulat doon. Tapos, kailangan mo ng PDS which is personal something something yun. Basta personal something yun. Then, ano yun? Meron pa isa eh. Yung work experience form, hindi pa siya sa resume. Hindi pa siya sa resume. Yung walang resume doon, to be honest. PDS yun. PDS yung resume nila. Kasi dun sa PDS, meron din naman nakasulat doon work experience. Pero yung sa isang work experience sheet, nakasulat doon kung ano yung ginagawa mo nung nagwo-work ka doon, ano yung usual task na ginagawa mo, ano yung achievement na ibigay mo doon sa company nung nandun ka sa loob or sa agency nung nandun ka pa sa loob. Then, ano pa ba yun? Ano yung position title mo doon. Di ko matandaan kung may salary grade din ba yun. So, different world talaga siya. Different world siya compare sa corpo. Corpo, yun nga, sabi ko nga sa inyo, um, dadali mo yung sarili mo, resume, and if may portfolio ka, dadali mo yung portfolio mo, kung ano. Then, yeah, that's it, mostly. CV or resume. Hindi mo na kailangan ng cover letter. Tapos yan, kanina, nagpunta ako, ayun, sabi ko nga sa inyo, dapat papunta akong dun sa university ko para ayusin yung, yung crediting ko ng subjects, dapat ayusin ko, and everything. Kaso, hindi naman tumawag, nag-message sa akin yung parang recruitment agency na tinanong sa akin, available daw ba ako for the interview for today. Sabi ko, sige, dahil nasa labas na ako, paalis na ako. Nandun na ako sa basta crossing na. Nasa labas na ako ng bahay, medyo malayo-layo na ako dun sa mismong bahay na dito sa pinag-stayan ko sa QC. Mga good 10 minutes, 15 minutes walk na rin yung nilakad ko. Tapos, nag-message sa akin, sabi sa akin, are you available for today to go on site for your interview? Sabi ko, yung sa isip ko, re-replyan ko ba to or hindi? Sabi ko, hindi, sige, replyan ko na. Puntahan ko na para tapos na kasi dapat tomorrow siya, Tuesday. So, nangyari, pinuntahan ko, nag-message ako, sabi ko, okay, I can go for today for the interview. Parang ganun lang. Then sabi ko, sa isip-isip ko, paano yung gagawin ko? Kasi hindi ko alam yung kung paano puntahan, which is, yung office is at Ermita, Manila. Then, punta ako doon sa Ermita, Manila kanina. Hindi ko alam talaga kung paano ako pupunta nung una. Sabi ko, tatry ko mag-commute, pero kasi hindi ko siya alam. Hindi ko siya alam. Then, ang ginawa ko na lang, dahil ang lolo nyo ay hindi marunong sa commute papunta doon, ang ginawa ko is nag-move it ako. Which is, it's 134, which is okay. Mas bumilis naman yung biyahe ko. Hindi naman ako na traffic. Napasabak lang tayo sa usok at init ng araw sa oras na yun. It was around 9, excuse me, 9:40 ako na pick up nung movie rider from the place na kung saan nag-message sa akin bigla yung yung recruitment agency. Sabi ko, okay. Pumunta ako ngayon. Nandun na ako sa place. Bumaba ako. Yung parang Robinson's Palace ata yun. Then, nagtanong-tanong ako. Tinanong ko, saan po ba yung building na to? Ganyan. Hindi ko na siya i-name yung kung anong agency na in-applyan ko. Hindi ko rin i-name. Just for, uh, for everyone's, privacy na lang. Nag-apply ako.
So, nandun na ako sa, ano, tanong-tanong ako, then nakita ko na yung place and everything. Nag-apply na ako. And this agency is a manpower agency. Sila yung mga nagpapadala ng mga personnel to different countries. Like Hong Kong, Saudi, mga ganyan. So, sila yung nagpa-process nun for those people parang to place in this offices or mga parang factory siguro. Hindi ko sure. So, yun yung work niya. Agency siya. Agency work siya. Manpower agency work. So, nandun na ako, in-interview na ako and everything. Okay naman. Okay naman siya. But the thing is, ang ano ko is, the sahod. Yeah, sabihin natin, it's okay. But not that okay. Kasi ang ano ko, ang sahod ko is 640 per day. And ang pasok dun sa office, dahil manpower siya, um, meron siyang 6 days per week na pasok. And sabi ko nga sa inyo, 640 siya, meron siyang lahat. On time ang pasahod, which is unlike sa government, as I've said, if you're JO, if you're ano, ang sahod mo lagi is delayed. Happy, 'di ba? So, yun yung nakakatuwa lang. On time yung sahod. Pero give or take for me, um 15,000 something lang siya. And ermita yung office. Nung pauwi na ako, nagbus na ako pauwi. It cost me 25 pesos to get dun sa babaan na malapit sa amin dito. 25 pesos. And 25 pesos really depends on, minsan magiging 30 pa yan, magiging ano. So, nung time na yun, sabi ko, kinumpute ko siya ngayon, it's, sabihin natin, 30 pesos na siya per ride. Magbabas. Bus lang yan ha. Mataas na yung bus. Hindi ako mag-FX. Sa arte nito, hindi mag-FX. Oh my God. So, bus. 25 pesos. 30 pesos at the maximum siguro yon. 35 pesos or 30 pesos. Doon na tayo sa 30. Kinumpute ko siya 6 times 30 something something times 4. Lumabas is 1,440 per month doon sa ano mo, sa expenses mo. Then compute mo ngayon is yung ano tawag dito, next mong i-compute yung uh, ililes ng ano mo, next mong compute is yung less sa tawag dito, hindi ko matandaan, mga tax, yun tax, SSS, pag-ibig, PhilHealth and everything, which will be around 4,000 siguro, 4,000 to 5,000. So meron ka ng 1,400 na binawas sa'yo, then 4,000. So, 5,400 mawawala sa 15,000 mo. So, you only have take home of around um, 10,000 to 9,000. Kasi sabihin natin, hindi solid yung 4,000. Depende kasi yung binabawas na tax dun sa ano mo. Siguro around naisip ko pa, hindi ko makompute. Mga around 3,000 to 2,000 din yung mawawala sa'yo with your taxes. Pero sabi ko nga sa inyo,
give or take mga around 4,000 yung taxes mo, inclusive taxes mo na tatagpasin. Tapos, next is, syempre, after work, pwedeng hindi ka na kumain or kumain ka. Pero most likely kakain ka. Yung office hours mo is 9 a.m. to 6 p.m. Most likely kakain ka talaga. Pero kasi, yun talaga eh. Yun yung pinaka ano ko. Like, you're going to live off around 5,000 per cut off, which is 1530. Per cut off, you will live in that kind of salary. Sabihin pa natin if you do overtime na ang overtime nila is per succeeding hour is 100 pesos. 100 pesos. So, I'm thinking about it. I'm still thinking about it na can I live for that? Mabubuhay ba ako sa 5,000 per cutoff? Kaya ko naman siguro, I think. I just need to be frugal, I think, sa mga gastos. I need to take things slowly. Goals need to be expanded and allotment of money needs to be sufficed for me. And 5K monthly. 5K monthly cut off. 5K per cut off. 5K per cut off. Tapos magbibigay ka mga around 2,000 pa sa bahay. So 3,000 ang makukuha mo monthly. I don't know pa. If mag-IT staff naman ako dun sa isa, kalat guys, sorry makalat. Ayan, kalat. Around that din yung range. Pero after training kasi, 700 na ako plus something. Pero kasi yun, IT staff. O baka kasi pag IT staff, ang sinasabi nila, mag-e-encode ka. Or something else. Ayun naman, around Cubao. Which is, mas alam na alam ko yung area ng Cubao kasi doon, dati nung college ako, doon ako nagpupunta pag sasakay ako pauwi ng Sapang Palay. Kasi yung, hindi naman Sapang Palay, Francisco, to be honest. Doon kasi may Sapang Palay yung diretso. Yung sa, ano kasi, doon sa university ko, yung sa harap, ang hirap kumuha ng bus na diretso from doon sa harap ng university namin tapos diretso na makakita ka lang nun pag around 9 p.m. to 10 p.m. Doon pa lang talaga magkakaroon ng ganong signage yung mga diretsong uwi na sa amin. Yung dun sa Cubao, madali lang kasi laging merong ano doon, maaga, kahit maaga, meron kang masasakyan na Cubao, from Cubao to Sapampalay. So, bababa lang ako Francisco. So, ayun, I'm thinking about it. I'm really thinking hard about that scenario in which I think I want to get yung IT staff na lang.
yung ano, parang madali yung work doon sa may yun nga, yung pinuntahan ko kanina, madali yung work kasi mag-encode ka lang, you're going to meet these people, tell them to parang ano, follow up ka sa kanila if yung medical ba nila okay na, if yung mga ano nila, requirements nila is okay na. Yun yung ano mo. So parang ang dating is your HR for them, and you're going to assist them for their for their application all the way through. So, yun yung ano mo, yun yung magiging work na sinasabi sa akin ni nung HR nila doon. So, ayun. Gusto ko siyang like gusto ko siyang kunin in a sense just to start something. Pero I'm not really sure yet. Just to start siguro. The biyahe will be hell of a difficult task for me, but sabi nga nila, we need to push things and adapt on everything para gumalaw yung bagay-bagay. You can always resign. You can always resign. Resignation is sometimes hard then. Pero, di ba? Good 2 years, good 1 year and a half, it's still an experience. Pwede mong sabihin, parang HR ka for this company, which is madaming mga offices na nag-hire for HR. Ayun. Yun lang yun yung nasa isip ko currently. Mali. Ayan. So, yun yung tumatakbo sa isip ko right now. If I'm going to take that. Friendly yung mga tao. Siguro dahil they're introducing themselves. They're introducing themselves na um, hindi naman toxic yung environment. Hindi naman ano. Pero, ano siya, um, it's siguro it's going to be mentally tiring for me. Kasi, yun sabi ko nga sa inyo, hindi ako masyadong mahilig makipag-usap sa mga tao due to some cases na I'm being awkward with them. But if it's work-related, I can talk with you. But still, hindi ako sanay makipag-usap ng tao. And I'm an introverted person. Kaya nga nandito tayo sa video eh. Nasa video tayo kasi alam ko, nandyan lang siya. So, ayun, I'm thinking about it. Tapos, meron pang isang offer which is bank sales associate. Sabi ko na yata yun eh, last time. Bank sale associate. And in which, mas mataas yung offer which is 18,000 plus the travel allowance. Diba? Mas mataas yung offer. The thing is, there's a target quota for you. Quota. There's a target quota for you to reach. Then, from there, hindi ko sure kung paano yung process eh. Pero, meron siyang ano, ganun. Kailangan mo ma-reach yung quota for you to something. Hindi ko lang sure kung ano, para sa yung ano yun. Kasi sales, syempre, yeah, may quota kayo for sales and everything. Tapos, after 6 months probation, um, the branch office will decide if you will be absorbed or let go. Pero, the thing is for me, the thing for this for me is, ano lang siya, hindi ko kasi kaya talagang mag-upsell ng bagay. Hindi ko kayang makipag-usap about that. Kasi, ang iyaano ko is, ibibenta ko yung para mga loan nila, something like that.
mga credit card and everything. Kaya may travel allowance is we will be parang ibabato outside sa branch office to at parang sabihin natin sa mall. Feeling ko ganun yun eh. Ibabato ka sa mall tapos mag-aalok ka ng mga credit card, mag-aalok ka ng mga ano. And that thing I can't. And that thing I can't. So for me, yun ang ano ko, yun ang takbo ng isip ko right now. Yun ang ano ko. Yun ang nandun ako ngayon. I'm stuck in a hard place right now. Stuck between a hard place, rock and a hard place, something like that. I forgot yung quote na ano. Pero yan, I'm currently stuck in a sense. At the same time, I want to work na just to finish, just to start my things, just to start everything to keep things moving. I don't want to be stuck in this puddle of gooey, icky feeling na I'm unemployed person. Pero yun ang ano ko, current situation. Pero titingnan natin kung ano mangyayari. We'll see. I'm still going to practice my yun nga yung upskilling ko for web, hindi siya web, front-end development kasi it's a skill I want to learn din talaga. Ano lang, ang hirap lang mag-decide. Nakakaano, um, nakaka-panic lang yung uh, ano ka, um, wala kang matakbuhan currently and you're just fending off for yourself in this wilderness of life of adulting. I'm basically an old age adult already. I'm 29. I'm still having this hard time in my ways. Ang ano lang talaga eh, like data analyst entry level, fresh grad, and they're expecting those people na to have already an experience in this kind of field in which mostly, not everyone, most of the students that will graduate will not have this kind of 1 to 2 years experience, which is very sad and really frustrating for those who's going to apply. So, yan. Tapos pag ako na-stuck pa ako, pag umabot pa ng ano to? Ng June in which tingnan nga natin yung date. Madalas kasi last part ng June yung sa amin. So 28 ng June or 27 ng June yan graduation rites nung university namin for our college. So ayun, yun nga sabi ko sa inyo, currently stuck in a hard place and having this mini panic attack, mini stress, and buti na lang andito yung aking mahal na jowa, na aking girlfriend forever, and she's helping me to decide kasi like really nakakapanic siya. Currently she's having this dilemma too, kasi yung work niya, if ever, will be the same as mine na mababa lang din yung salary, from high salary to low salary. Ang laki ng discrepancy nung salary niya pag na-hire siya doon sa in-applyan niya, like from 30 to 33,000 na sahod niya, babagsak to 16,000, which is
yeah, that will be hard. That will be, ano mo yan? That will be, parang, ano siya, hindi niya rin alam kung ano yung gagawin niya. Nag-aano rin siya doon. Pero kasi, yung iba yung nangyayaring stress sa work niya doon sa, like, the thing is, for everyone na who's trying to find another job while still they are working, the, there is this dread feeling of despair when you're still stuck at your current work and you're not seeing any improvement at your own pace. You're not seeing something na maganda, and your work environment is shit, 'di ba? So you will have this dreaded feeling of despair na ano siya, parang you can't move or anything if you are on that kind of place, 'di ba? Yung boss mo walang kwenta, walang, like, the thing is ito, hindi marunong magbukas ng email, hindi marunong gumamit ng Excel, hindi marunong mag Word. Bobo talaga, promise, bobo. I'm not gonna go. I'm not gonna ano, I'm not gonna name these people. I'm not gonna name my ano. So, yeah. Pero yun, it's really ano, that dreaded feeling of you can't get out. And then you have this sliver of hope na you can get out, but on a price of your salary getting halved. Like, yung ano mo, yung freedom mo will be different in a way. Siyempre, bago ka. So, you need to act na mas maayos, mas maganda and everything. So, yeah. So, for me, I think that seals the deal. Mas pipiliin kong umalis kaysa mas stuck ako sa ganun. Kasi ang hirap nun. Nakakaano siya. Nakakaano siya ng depression, anxiety, and everything. And you will always question yourself na ito lang ba talaga yung kaya ko. Tapos, hindi pa helpful yung mga taong nandun sa paligid mo. You know. Yeah, hindi mawawala sa work yung ganun. Mga useless people around you. But, there are times you need to think na it needs to stop. You need a new environment na hindi ka may stress. Like, hindi naman mawawala yung stress. But, an environment na will be helpful for you. So, you know what I mean, right? Something like that. Yun na, oh my god, mag-50 minutes na to. Sa rants lang. Dalawang topic lang yung napag-usapan natin. Like, anong nangyari sa akin last week? And ano yung mga nasa isip ko right now? So, ayun. So, ayun, sabi ko nga sa inyo, laking tulong sa akin yung girlfriend ko. Sobrang laking tulong sa akin niya. Na bibigyan niya rin ako nung kung ano yung nakikita, yung dapat ko makita and everything. Pero, if ganun mangyari, siguro sasabayan ko na lang din siya kung magkano yung sahod niya. Yun na lang din ang sahod ko. But yeah, so far, I think that's it for my end muna. Yun muna ang aking update sa inyo, guys. Yun lang ang aking ma-share. Like, 50 minutes na yung 50 minutes na siya.
So currently yan, relax tayo, basa-basa ng onting manga, onting um, light novel, just to keep myself sane. Pero yun, most of the time currently nag-upskill ako with front-end development. So if anyone is interested to to study this parang mag-start sa coding or anything, I would suggest front-end development. Um, mas madali siya in a sense kaysa sa back-end. So, mahirap din siya. Pero, for me, eto, in my own suggestion, in my own opinion, front-end development is mas madaling ma-absorb kaysa sa back-end development. That's my takeaway for that. So, if you're going, if you're having an interest on coding and everything, try front-end development first. Then, you can always go to the back end, which is the nitty-gritty of everything. Pero yun, front-end development is something na will get you hooked into coding. Kasi masaya siya, in a sense, ha? It's good, it's nice, and it's comfy. Yun ang masasabi ko sa kanya, it's comfy. Ayun lang guys, so far. For me, that's my key takeaway for this. Currently deciding if I'm going to accept the offer. 640 per day and 6 days a week ang work. Natawa nga ako dun eh. Tinanong kasi, ay sabi kasi meron daw um, parang dorm. And the thing is, yung dorm is para lang sa babae. Galing. Sinabi pa sa akin na gano'n. Okay. Ba't pa kayo magkakaroon ng accommodation? Bawal naman pala sa lalaki. Hindi naman bawal kasi mostly yung company nila is mostly built on female people, yung mga nandun, mga babae yung almost mas nandun, like isa lang yung lalaking nakita ko nung nagpunta ako doon. So yeah, yun lang yung ko doon. I'm still deciding, pero feeling ko pag nakapag-decide na ako if I want to take that position, it will already be filled kasi I'm thinking about it up to this Friday, I guess. Friday will be my last day to update them. Ayoko naman syempre pero yun yung naiisip ko currently. So, yun lang I guess. Yun ang aking mga rants, yun ang aking mga kwento for today, for Monday ng 2025 of January 20. So, yun lang guys. Bukas, hindi ko pa alam kung makakapagkwento ako, kung kasi tomorrow I think hanggang hapon ako na nandun sa university ko para mag-ayos ng documents ko kasi syempre medyo mabagal ang sistema natin sa mga bagay-bagay doon. So, yeah, I think I'll keep track on it for the whole day tomorrow. And yeah. Ay, eto pala guys. Nung nandun ako sa syempre Ermita, meron ako Department of Justice ata yung nakita ko. May mga nagrarally doon. Tapos, pauwi na ako dito. Share ko lang to, mabilis lang to. 54 minutes. So, share ko lang to. Pauwi na ako, galing doon sa interview and everything. Tapos, napadaan ako doon sa Department of Justice. Pagdaan ko sa Department of Justice, meron man nagrarally. Tapos, meron mga nagrarally, may mga reporters na and everything. Then, nung medyo nakalayo lang ako ng onte, hindi ko alam kung school ba yon. May gwardiya akong pinagtanungan. Hindi, bago ako nagtanong doon sa guard, biglang may isang truck ng mga sundalo na meron silang dalang shield, tapos naka-vest,
bumaba sila dun talaga. Nagtatakbuhan pa silang bumaba dun sa truck nila and everything. Papunta dun sa may mga nagrarally. So, like ako, like, what the fuck is happening? Like, that's the first time I've experienced that kind of thing. Like, I was, I was shocked. I was shook to my bones and everything. So, yun. Wala lang. Share ko lang. Nagulat lang talaga ako. Like, what the fuck is happening? Ano to? Ano to mga nagiging ganap? I need answers for everything. So, yeah, yeah. Natakot lang ako. Hindi na ako natakot. Pero in case kasi mamaya, like, magkagulo, di ba? Mahirap na. Mahirap na. So, ayun. I guess that's it for me. That's it for me for this afternoon. So, this will be titled siguro, Morning Vlog ulit sa hapon. Yun na, nakakatuwa lang kasi yung ano, nakakatuwa lang kasi yung title na yun, morning vlog pero sa hapon. Oh my god, diba? Ang witty, charis. Pero yun, I think that will be the title of this, uh, of this podcast or storytelling or vlog. So, that will be my title for this one. And I hope everyone enjoyed listening to my yung mga story ko, yung mga ano ko, sharing ko ng mga nangyayari sa buhay ko. I hope is everyone is enjoying it. I hope everyone is parang natutuwang pakinggan siya na sana yung may mga nakaka-relate, may mga nakakaano. So yun lang. If you have anything na you want to suggest or you want to comment, lagay nyo lang yan dyan sa ating comment section sa baba. Uy, dumighay ako. Amoy menudo. Charis. So, ayun, lagay nyo lang sa comment section natin dyan sa baba yung mga comment, suggestion, o kung ano man ang masasabi nyo sa ating vlog for today. So, ayun lang. Again, please, hindi naman hindi ko naman kayo pinipilit or if you're here and watching, yes, just enjoy the show, just enjoy everything. Um, please follow, share, subscribe, comment down below everything you want to comment. Mga hinanaing sa life, open na open yung comment section natin. And if marami-rami na yung mga magko-comment, siguro gagawa rin tayo ng alam mo yun, yung mga ginagawa ng mga YouTubers, yung magbabasa ng comment, di ba? Charis. Wala pa nga eh. So, ayun. Wala pang ganun sa life ko. Pero, yeah, for this whole year, 2025, I promise everyone, this is a promise for me and to promise for everyone. Magpo-post ako araw-araw or I'll try weekly or the every other day. Kasi, syempre, mahirap din yung araw-araw kasi hindi naman lahat ng araw may ganap. Pero yun, I'll try to post every day or every other day kung ano mga naging ganap. Syempre, kailangan nating i-brew, kailangan nating tignan kung ano yung maibibigay nating spicy information sa inyo. So, ayun lang. So, yeah. So, for me, that's it. Again, sa mga susunod na episode, hindi ko pa alam kung ano ang itatopic natin. Kasi yung mga yung promise guys, um, gusto kong magkaroon siya ng format in which meron tayong, hindi naman script, meron tayong fina-follow na flow ng conversation. Kasi for the past few videos, yung top 10 na yung top 10 na games, yung top 10 na pagkain, uh, top 10 na music, yan. May mga fina-follow siya na parang tawag dito, hindi siya script, parang flow. May fina-follow siyang flow. Unlike yung mga sumunod na is more on storytelling, more on vlogging, more on ranting, more on telling what I'm feeling, mga ganun. So, I'll try sa mga susunod na video na magkaroon ng flow yung usapan, yung vlog, itong podcast na to.
And yeah, yun nga, sabi ko sa inyo, if you have any suggestions, and if you like or watch the whole video, again guys, lagay nyo lang dyan sa comment section natin. Yeah, mahaba yung mga videos ko. Kasi more on this is kwentuhan session. Kwentuhan ang nangyayari. So, ayun. Kwentuhan lang siya. And, yeah, mostly, siguro gagawa ako ng playlist. Nakasulat dyan is kwentuhan session. Di ba? May naisip agad akong idea. So, ayun, kwentuhan session ang mga nangyayari. And yeah, yun lang muna. I guess, sabi ko nga sa inyo, if you like the video, please press the subscribe button. And please press the follow or subscribe, share, and kung meron nga kayong saloobin, meron kayong rants, open na open ang ating comment section for everyone to use. Andyan lang yan sa baba. Lagay nyo na lang ang gusto nyo sabihin, suggestions, everything. Again, ayun. Callings here, signing off. Bye guys!